Annika POV. Pagkarating namin sa opisina, ay may nadatnan kaming isang babaeng nakatayo malapit sa glass wall ng opisina, nakatalikod ito at nakatanaw sa labas. Mistisa ito at sexy, nakasuot ang babae ng isang silk dress na hapit sa kanyang katawan. Kaya lantad ang magandang hubog ng katawan nito, kulang na lang ay maghubad ito. Sobrang iksi kasi ng dress niya, nalagpas tuhod at backless pa sa likod nito. Nasa pinto pa lang kami nang lumingon ito. Wow! Ang ganda niya nga, halos lumantad ang malaking ano nito. Hi babe, I miss you. Malanding sabi ng babae, at kumapit na parang tuko kay Sir Elias. Hinapit niya din ito sa maliit na bewang ng babae. I miss you too babe. Saad ni Sir Elias, pero sa akin nakatitig ang magandang uri ng mata nito. Bigla tuloy ako nailang, kaya nagpunta na lang ako sa desk ko. Parang kasi sinasabi niya sa mga titig niyang umalis ako. Sumakit bigla ang puson ko, nakaramdam ako ng pagkahihi, kaya nagpaalam ako, at agad lumabas ng opisina. Nang matapos ako magbawas, ay agad ako bumalik sa opisina. Dahan-dahan ko binuksan ang pinto, pero napanganga ako sa aking nakita. Ang babae at si Sir Elias ay naglalampungan na. Nakaupo si Sir Elias sa swivel chair, habang ang babae ay nakaupo sa kandungan niya. Narinig ko ang mahinang boses ni Sir Elias, habang nakikipaghalikan sa babae. Mga pasaway umagang-umaga naglalampungan. Bulong ko at muling sinirado ang pinto. Samandal ako sa dingding katapat ng pinto. Anong oras kaya sila matatapos, baka nasa ano na sila ng kaligayahan. 15 minutos ay hindi pa lumalabas ang babae. Hindi pa siguro sila natapos sa milagro nilang dalawa. Maya-maya pa ay may nakita ako isang babae, lumabas sa elevator, maganda ito. May taglay itong kulay brown na buhok. Nakasuot ito ng kulay red na dress, kagaya sa babaeng nasa loob, halos maghubad na rin ito. Diyos ko, bakit ba kinakapos sila sa tela, mayayaman pero kinakapos sa tela? Parang modelong naglalakad ang babae, patungo sa direksyon ko. Nakataas ang isang kilay nito, nang tumigil siya sa harapan ko. And who are you? Mataray niyang tanong. I'm Annika, a new secretary. Whatever. Mataray na sabi ng babae. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko, nang humakbang siya papunta sa harapan ng pinto, at akmang bubuksan. Hinawakan ko agad ang kamay niya, para pigilan siya. Saan ka pupunta ma'am? May appointment po ba kayo kay Sir Elias? Masamang titig ang binigay niya sa akin. Hindi mo ba ako kilala? I'm his girlfriend. Mariin niyang sabi. Girlfriend? Sino yung nasa loob? Kabit. I'm sorry ma'am pero hindi ka pwede pumasok sa loob, saad ko. At bakit hindi? Pinanlakihan niya ako ng mata. Kasi may ka. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko, nang may isa pang babae ang dumating. Gosh, sana bikini at bra na lang ang sinuot nila. Kulang na lang kasi maghubad sila sa mga suot nilang mga damit. Sa akin nakatingin ang babae. Hinagod ako nito ng mapang matang tingin. Bigla ako nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam, para sa babaeng ito. Maganda siya pero siya yung tipong yung magandang delikado magalit. Sa kanilang tatlo, ito ata ang pinakamata rating nan, yung tipong hindi gagawa ng maganda sa isang karibal. Nariyan ba si Elias? Tanong ng babae. Paano ba, anong sasabihin ko, kung sabihin ko kaya nawala si Sir Elias? At bakit mo naman siya hinahanap, sino ka ba? Yung babaeng naka-red dress ang nagtanong. I'm Trina Santiago, Elias' girlfriend and soon to be his wife. Mayabang na sagot ng babae. At ikaw sino ka? Matapang na tanong ni Trina. I'm Jennifer, Elias' fiancé, and soon to be his wife. Sagot naman ng Jennifer, at ipinakita ang kanyang daliri na may suot na singsing. See, ako ang real girlfriend, at ikaw isang pangpalipas oras. Kaya kung ako sa'yo umalis ka na dito. Masamang titig ang ibinigay ni Trina sa babae. Parang hindi ito maganda, baka dito pa sila magkasakitan. Bawiin mo ang sinabi mo bruha, you don't know me, masama ako magalit. May pagbabanta sa boses ni Trina. Teka lang mga ma'am, bago kayo magsabong. Gusto ko lang malaman nyo wala dito si Sir Elias. Saad ko dahil may namumuo ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Liar.
Alam ko ikaw ang bagong secretary ni Elias, at alam ko nandyan siya sa loob. Tinatago mo siya. May kasama na naman ba siyang ibang babae? Singhal ni Trina. Wala po talaga siya ma'am. Hindi ko natapos ang sasabihin ko, nang hoiin niya ako at tinulak, kaya napaupo ako sa sahig. Aray! Daing ko at sabay haplos sa pangupo ko. Dahil napalakas yata ang pagkakasalampak ko sa sahig. Ang pinaka-ayaw ko sa lahat, ay yung may humaharang sa dinadaanan ko, sigaw muli niya. Hinawakan niya ang Sir Adora ng pinto at ipinihit ito. Kaya kahit masakit ang pangupo ko, ay tumayo ako para pigilan siya. Pero mabilis niya nabuksan ang pinto, at agad nakapasok sa loob. Halos umalangaw ang malakas na sigaw ng babae. Agad naman ako sumunod sa kanya, kasunod ko naman sa likuran ko si Jennifer. Inang lalaking to napaka-babero talaga. Mariing bulong niya sa likod ko. Hindi ko magawang tumingin sa direksyon ni Sir Elias at ng babae, dahil halos wala na silang ano. Bakit naman kasi dito pa nila ginawa ang katserbahan nilang dalawa, pwede naman mag-hotel. Trina, what are you doing here? Iritableng tanong ni Sir Elias sa boses niya, parang galit ito, nabitin pa yata. At talaga ako pa ang tinatanong mo, walang hiya ka. Sino ang babaeng yan? Sigaw ni Trina. Parang mababasagan ako ng airdrum dito, laging nakasinghal ang babaeng ito. Well, I'm his fiancé. Malanding tura ng babae na ngayon ay nakabihis na, pero hindi pa ganoon kaayos ang suot nito. Ganoon din si Sir Elias, nakasuot na ito ng pantalon niya. Pero wala pa rin siyang suot na damit, kaya kita pa ang nagyayabang nitong pandesal. Hindi ko napansin na nagkakagulo na pala ang tatlong babae. Dahil ang atensyon ko ay nandun sa matigas na tiyan ni Sir Elias. Malandi ka, yan ang nababagay sa'yo. Nabaling ang mata ko sa tatlong nag-aaway, pero nanlaki ang mata ko nang makita ang itsura ng isang babae. Nakatayo lang ito at sapo ang noo. Dugo, mahinang asal ko. Wala ka bang balak na awatin sila? Sigaw ko at masama siyang tinitigan. What? Tatawang tanong niya pa. Anong what? Nagkakasakitan na sila. Bulalas ko. Hayaan mo sila, hindi ko naman sinabing mag-away sila. Choice nila yan, kaya pabayaan mo sila. Matira matibay, kung sino matira yun ang panalo. Napamaang ako sa mga pinagsasabi niya, sira ba ang ulo nito? Natutuwa pa siyang pinag-aawayan siya ng mga babae. Baliw, bulong ko. What did you just say? Tanong niya. Wala po. Pinag-ikutan ko siya ng mata, bago mabilis nagtungo sa desk, at nag-dial sa telepono. Tumawag ako ng guard sa baba. Dahil kung aasahan ko lang ang lalaking ito, ay wala talagang plano awatin ang mga babaeng ito. Let me go, witch. Sigaw ni Trina, at pilit na kumikawala sa pagkakasabunot sa kanya ni Jennifer. Ako ang pakakasalan ni Elias, do you understand? Wala talaga sila plano tumigil, sumasakit ang ulo ko. Tumingin naman ako doon sa isang babae na namumutla na, dahil sa dugong nasa kamay niya. May mga bagay na rin na nababasag, mula sa desk ni Sir Elias. Ang tagal naman dumating ng mga guard. Naglakad ako papunta sa pwesto ng dalawa, at hinhila ang braso ni Jennifer. Ano ba tama na yan? Saad ko at hinhila palayo si Jennifer. Tumayo naman si Trina, at mabilis naglakad papunta sa direksyon namin ni Jennifer, at sabay hablat niya sa buhok ng katabi ko. Ouch! Bitawan mo ako, witch! Napapikit na lang ako ng mariin, at pumagitna sa kanila at sabay ko silang pinaghiwalay. Napasobra yata ang pagkakatulak ko kay Trina, kaya napaupo ito sa sahig. What the? Angle nito at masamang tingin ang pinukol sa akin. You witch! Galit na ani niya at agad tumayo, at malakas akong sinampal sa mukha. Halos mabingi ang pandinig ko, at pakiramdam ko parang hihiwalay ang ulo ko sa leeg ko, dahil sa lakas ng sampal niya. Ito yung ayaw ko, umawat ka na ikaw pa nasaktan. Bakit mo ako sinampal? Saad ko habang hawak ang pisngi ko. Dahil pakialamera ka, bakit mo ako tinulak? Inis na wika niya. Inawat ko lang kayo, my God, dahil lang sa isang lalaki magpapatayan na kayo. Ganon na ba kayo, kababang babae? Hindi ko napigil ang sabihin iyon. Nakakainis kasi nagkakasakitan sila para sa isang lalaki. How dare you, na sabihin sa akin ang mga salitang iyan?
Kita ko ang pagkabwisit sa mukha niya, dahil sa sinabi ko. Bakit masakit ba? Kasi totoo para kayong mga aso na habol ng habol sa isang buto, na wala namang pakialam sa inyo. Dugtong ko pa, kita ko ang pamumulan ng makinis niyang mukha. Walang hiya ka. Umangat muli ang kanyang palad, para sampilan ako, kaya napapikit na lamang ako. Pero ilang minuto na ako naghihintay, nadama po ang palad niya sa pisngi ko. Pero wala akong naramdaman na kahit ano. Kaya nagmulat ako ng aking mata. Nakita ko sa harapan ko si Sir Elias, hawak ang kamay ni Trina. Don't you dare witch, or else. Matigas na tura ni Sir Elias, seryoso lang ang mukha nito. Ang mga mata niyang malamig pa sa yellow. Habang nakatitig kay Trina, ano ba, bitawan mo nga ako, nasasaktan ako Elias. Daing ni Trina, at sinusubukang bawiin ang pulsuhan niyang hawak ni Sir Elias. Masasaktan ka talaga kung sasaktan mo muli siya. Huwag na huwag mong sasaktan ang babaeng ito sa harapan ko. Muling saad niya. Really ha, just wow. Kanina halos magkasakitan kaming tatlo, pero wala ka man lang pakialam. Pero ang babaeng iyan pinagtatanggol mo pa. Ang isang sekretarya ay pinagtatanggol ng isang CEO, ng Falcon Company. You're so great. Tell me Elias, may relasyon ba kayo ng babaeng iyan, do you like her? Hindi ko alam na cheap at manang na babae na pala ang type mo ngayon. Hindi ko nagustuhan ang huling salitang binigkas ng babaeng ito. Anong cheap na pinagsasabi niya? Umalis ka na Trina at wag ka nang babalik pa dito. Pabaalyang binitawan ni Sir Elias ang kamay ng babae. Huling-huli ko ang masamang titig sa akin ni Trina. Sakto naman ang pagdating ng mga guard, kaya umalis na si Jennifer at si Trina. Pero yung isang babae ay nakatayo lang ito at namumutla. Bumalik ako sa desk ko, at kinuha ang pink pouch na naglalaman ng alcohol, at betadine, kasama na rin ang cotton. Nilapitan ko siya pinunasan ang noo niyang may sugat, gamit ang cotton. Hindi naman siya nagreklamo, kaya pinagpatuloy ko ang paglilinis ng sugat niya. Buti na lang at hindi ganoon kalala ang natamo niyang sugat. Pagkatapos ko linisan ng alcohol ang sugat niya, ay nilagyan ko ng betadine at band-aid ito. Anong nararamdaman mo? Masakit ba ang ulo mo? Nahihilo ka ba? Tanong ko sa kanya. No, I'm okay now, thank you. Saad nito at ngumiti ng matamis. Hindi mo siya makikitaan ng pagiging plastic, dahil bukas ang mukha nito habang nakangiti. Tumingin siya kay Sir Elias, na ngayon ay titig na titig sa akin. Bakit ganyan siya makatitig? Elias, I'm sorry. Dahil sa akin nagkagulo tuloy dito. Promise last na itong makikita mo ako, hindi na kita guguluhin pa. Tumalikod na siya at naglakad patungo sa pinto, inaalalayan naman siya ng dalawang bodyguard. Stephanie, tawag niya sa babae, so Stephanie pala ang pangalan niya. Yes, I'm sorry, hingin pasensya ni Sir Elias. It's okay, alam ko naman kung saan ang lugar ko. Pagkasabi niya noon ay tuluyan na siyang lumabas ng pinto. Kaming dalawa na lang ang natira sa loob. Mabait siya, saad ko para hindi naman masyadong awkward at tahimik. So, what now? Kunot noo niyang sabi. At maganda siya, bagay kayo. Mas maganda ka at mas mabait, compare sa kanila. Aniya at nakatitig sa akin. Nailang naman ako sa paraan ng titig niya sa akin. Kaya nagumpisa na lang ako magligpit at maglinas ng mga nabasag na gamit. Habang nag-aayos ako sa ibabaw ng desk niya, ay naramdaman ko ang presensya niya sa aking likuran. Pakiramdam ko pinapanood niya ang bawat kilos ko. Annika. Tawag niya sa pangalan ko, sa malumanay na boses. Humarap ako sa kanya, nang hawakan niya ang magkabilang braso ko. Yes, may kailangan ka Sir Elias. Halos magkanda-otol ako sa pagsasalita. Lalo lang dumikit ang katawan niya sa akin. Mahigpit akong napakapit sa desk, dahil sa kaba ng dibdib ko. Parang tinatambol ito. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Parang may nagwawalang paro-paro sa tiyan ko. Nagka-boyfriend ka na ba? Bakit niya naman itinatanong, kung nagka-boyfriend na ako? Dahil matangkad siya ay kailangan ko pang tumangala, para makita ko ang mukha niya. Bakit mo naman na itanong? Liligawan mo ba ako? Hindi ko alam kung bakit itong salita ang lumabas sa bibig ko. Bakit papayagan mo ba ako? Parang naghaamon ang tono na boses niya.
Hindi, nek-nek mo, ayaw ko ng psycho boyfriend. Sabay tulak sa kanya, buti nga ay nakapagbihis na siya ng polo long sleeve niya. Naglakad ako patungo kung saan nakalagay ang walis at daspan. Narinig ko naman marahan siyang tumawa. Kaya hindi ko tuloy maiwasan mapangiti. Habang winawalis ko ang mga nabasag na bagay, ay bigla niyang hinawakan ang isang kamay ko. Tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. Tama na yan, may maglilinis niyan mamaya. Pero kaunti na lang. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko, nang hilin niya ang kamay ko papunta sa swivel chair niya, at pinaupo ako doon. Tinukod niya ang dalawang kamay niya sa armchair at umuklo. Ang lapit tuloy ng mukha niya sa akin, amoy na amoy ko din ang mamahalin niyang pabango. Bigla tuloy nawala yung amoy, nang mumurahing pabango ko. Masakit pa ba? Saad niya at sabay haplos ng kamay niya sa pisngi ko, kung saan tumama ang palad ni Trina. Hindi na. Parang hangin lang ang lumabas sa bibig ko. Parang umurong ang dila ko, at hindi na ako makapagsalita. Sino ba naman ang hindi mapipi, kung ganito kagwapo ang nasa harapan mo? Lalo't na napakalapit ng mukha niya sa akin ngayon. Ano ba, tinapik ko ang kamay niya, dahil para nang napaso ang balat ko. Sa init ng palad niya, at labis talaga akong naiilang. You look tense. Saad nito habang nakangisi. Don't worry, hindi kita type, at hindi ko rin pinangarap magkaroon ng manang na girlfriend na katulad mo. Pagkasabi niya ay umalis na siya sa harapan ko. Yabang talaga, akala mo naman lahat ng babae makukuha niya. Tanghal iyan na. At nandito ako ngayon sa kantin, kung saan kumakain ang lahat na empleyado ng kumpanya. Pagkatapos ng ganap kanina, ay umalis si Sir Elias, hindi ko alam kung saan nagpunta. Kainis talaga ang lalaking iyon, napakayabang, ang lakas ng hangin sa ulo, kaya minsan baliw din. Pumipili ako ng ulam, kanina pa nga ako dito kung tutuusin. Dahil wala akong magustuhan. Ang mamahal kasi ng isang order, biruin mo 100 ang isang order. Paano na lang kaya ang mga ibang empleyado nila dito, na hindi afford ang mga pagkain dahil ang mamahal? Sana pala bumili na lang ako ng sardinas sa tindahan kanina. Kanina ka pa iha, bibili ka ba o titingnan mo lang ang mga ulam? Hindi ka niyan mabubusog kung titingnan mo lang. Baka mapanis ang ulam. Saad ng isang babae na halatang nasa mid-40s na ang edad. Siguro ay isa ito sa mga nagluluto dito, naka-apron pa kasi siya. Pero meron akong napansin sa kanya, maganda siya kahit may edad na. Makinis pa rin ito, hindi mo aakalaing kusnir lang ito dito. Pasensya na po kayo, ang mamahal po kasi ng mga ulam nyo. Paano po nakakain ng ibang simpleng empleyado dito, lalo na yung mga mahihirap kung sobrang mahal ng pagkain? Paano ito nasisikmura ni Sir Elias? Nakakain siya ng mabuti samantalang ang mga empleyado niya ay nagugutom. Alam niyo po ba ang sunjit-sungit ng lalaking yun? Daig pa po ang menopausal, laging nakasigaw, ang lakas din ng topak niya. Ang bilis magpalit ng mood. Saan kaya pinaglihi ng nanay niya yon? Mahabang litani ako, simpleng ngiti lang ang tinugon niya sa akin. At nag-umpisa na itong magsandok ng ulam. Isa-isa niyang nilagyan ng ulam ang mga platito. Inilagay niya ito sa tray, at inabot sa akin. Kumain ka na iha, nakangiting saad nito. Teka ho, baka magalit si Sir Elias, at baka pag-alitan ka. Dahil lahat yata ng ulam na nakadisplay, ay nilagay niya sa tig-iisang platito. Don't worry iha, akong bahala sa kanya. At tumalikod na ito, ang taray umi English. Kinuha ko ang tray, at naghanap ng libreng lamesa. Pagkaupo ko ay kinuha ko sa loob ng bag ang baunan ko, na may lamang kanin. Nag-umipisa na akong kumain, inuna ko ang adobong manok. At wow! Ang sarap, tinikman ko din ang iba pang ulam, at lahat ay masasarap. Hindi ka naman pala malulugi sa 100, dahil napakasarap naman pala talaga ng ulam na ito. Bigla tuloy ako nahiya doon sa ginang kanina, baka mamaya isumbong niya ako kay Sir Elias. Baka mamaya kaya niya pala ako binigyan ng maraming ulam, dahil una't huli ko na itong kain dito. Wag naman sana, bakit kasi ang daldal ko? Hindi ko alam na malakas ka din palang kumain. Halos mabilaukan ako dahil sa gulat, nang may magsalitang lalaki mula sa likuran ko. Lumingon ako sa kanya, si Dom, anong ginagawa niya dito?
Oo nga pala, business partner siya ni Sir Elias at kaibigan, natural na naririto siya. Dom, ikaw pala, halika upo ka dito. Umupo naman siya sa tabi ko, nangalumbabo ito at tumitig sa akin. Ayan na naman, paano ako makakain kung may tumititig sa akin? Anong ginagawa mo dito? Yun na lang ang tinanong ko sa kanya, para hindi awkward. Visiting you, and gusto ko sana yayain ka mag-lunch sa labas. Pero pagkarating ko sa opisina niyo ni Elias ay wala kayo pareho. Diretso niyang sagot. Umalis siya kaya dito na lang din ako nag-lunch. Sagot ko at sabay subo ng pagkain sa bibig. Hindi ko masyado manguya ang pagkain, paano ba naman kasi nakatitig siya sa akin, nakakahiya. Kumain ka na ba? Tanong ko. No, I told you yayain sana kita kumain sa labas. Wika nito. Oo nga pala, sorry. Ano ba ito ang show nga ko naman magtanong? Gusto mo share na lang tayo sa pagkain? Nahihiyang tanong ko. Mukhang mas okay. Nakangiting sabi nito. Nilagyan ko siya ng ulam sa kabilang side ng kanin, na hindi ko pa nababawasan. Kain ka na, saad ko at muling samubo. Nakatingin lang siya sa akin at hindi kumakain. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ko. Nagkibot balikat naman siya, doon ako napatampal sa sarili kong noo, wala nga pala siyang kubyertos. Ano ba yan, bakit ang sabaw ng utak mo ngayon, Eka? Kastigo ko sa aking sarili. Inabot ko sa kanya ang kubyertos ko at tinidor. Pasensya ka na, may laway na yan, gusto mo hugasan ko? No, it's okay, mas masarap nga eh. Biglang uminit ang magkabilang pisngi ko sa sinabi niya. Pakiramdam ko namumula ang buong mukha ko, kaya bahagyang napayuko ako. Pagkatapos niya samubo ay ako naman. Teka lang, pigil niya sa kamay ko, dahil iinom ako ng tubig. Bakit? Tak ang tanong ko. May sauce ka sa gilid ng labi mo. Pinunasan niya naman ang gilid ng labi ko gamit ang hinlalaki niya. Pero nagulat ako sa sunod na ginawa niya, dahil bigla niyang sinubo ang daliri niya sa bibig niya. Hoy! Bakit mo ginawa yun? Hinampas ko siya sa malaki niyang braso. Why? Malinis naman. Natatawang saad nito. Wag mo na ulit gagawin iyon. Saway ko sa kanya, nakita ko naman na may kanin siya sa mukha, kaya tinanggal ko din iyon. Kainin mo din. Pang-asar niya sa akin, at malakas siyang tumawa. Nu, asa ka, wika ko at pinag-ikutan siya ng mata. Lalong lumakas ang pagtawa niya. Napatingin ako sa paligid, lahat ng kumakain sa loob ng kantin ay sa amin nakatingin. Dong, ano ka ba, wag kang ang tumawa ng malakas, hinaan mo ang boses mo. Pinagtitinginan tayo, saway ko sa kanya.